Kasabay ng pagbubukas ng klase, formal na ring sinimula ng Department of Education ang K-12 Basic Education Program. Live mula sa Parañaque National High School, nagpapatrol si Jing Castañeda. Jing, sa kabila ng problema sa kakulangan na naman ng classrooms, taon-taon naman yan, ano? At kakulangan sa guro. Bakit itinuloy pa rin daw ng DepEd itong K-12 Basic Education Program? Medyo marami ang nagrereklamo. Naku, tama ka, Corina. Talagang ang wala nang makakapigil dito nga sa pag-arangkada ng bagong K-12 program ng DepEd kung saan magiging 6 na taon ang high school. Katunayan, itong mga mag-aaral sa aking likuran, ito yung mga high school students dito sa Parañaque National High School, ay nagkakaroon ngayon ng orientation. Ipinapaliwanag ng administrasyon sa kanila kung ano nga ba itong K-12. Ngayong school year, ang unang taon, kung kailan gagamitin ang bagong curriculum ng K-12 para sa grade 1 at grade 7. Maaga pa'y nag-inspeksyonan ng mga paaralan si Education Secretary Armin Luistro. Una niyang binisita ang Ilugin Elementary School, kung saan nasolusyonan na ang problema ng pagsisikip sa mga classroom o overcrowding sa pamamagitan ng bagong building na ipinagawa ng lokal na pamahalaan. Pag lahat tayo nagtutulungan, national government, local government, mga magulang, si Kapitana at lahat ng ating mga kasama rito, madaling masolusyonan eh. Sabi ng DepEd, malaki ang papel ng mga LGU at mga pribadong kumpanya para malutas ang mga problema ng kakulangan sa classrooms, guro at mga banyo at sanitation facilities. Sa tala ng DepEd, nasa 132,564 pa rin ang kulang na guro, samantalang 48,802 naman ang kulang na classrooms. Mahigit 106,000 ang kulang na mga banyo at sanitation facilities, pero zero shortage na raw sa mga textbook at upuan. Kaya kontra ang ilang sektor sa pagpapatupad ng K-12. Ayon sa Alliance of Concerned Teachers o ACT, kailangang resolbahin muna ng DepEd ang mga problema sa mga kakulangang ito bago ipatupad ang K-12. Bukod dito, magdudulot din ito ng kalituhan sa mga guro dahil hindi pa tapos ang mga module at instructional materials para sa K-12 system. Nagmamadali ang Department of Education na i-implement itong K-12. Kaya tingin namin magiging hilaw. Tapos later on, ang sisi nito pag mababa na naman ang performance ng mga bata, ang mga teachers ang sinisisi. Katuwiran naman ni Luistro, work in progress ang K-12 at hindi makikita ang mga kahinaan ito kung hindi ito uumpisahan na. Tiniyak din ng DepEd na may solusyon na ang lahat ng kakulangan sa public education system. Pagdating ng 2016 hanggang 2018, kapag nagkaroon na ng grade 11 at 12, na siyang mga karagdagang taon para mabuo ang 6 na taon sa high school. Meron tayong mga ginagawa sa buhay na hindi talaga matatapos hanggat hindi umpisahan. No? Halimbawa, para yung isang babae na mga anak, may learning na nangyayari as you do the experience. Samantala, nakatanggap ng mga tawag ang DepEd Operations Center kanina mula sa mga magulang na nagtatanong ukol sa K-12. Maliban pa sa mga reklamo ng transferees mula sa private school na ayaw tanggapin sa ilang public school. Corina, tulad nga ng nakikita mo sa aking likuran, ito yung mga estudyante ng Parañaque National High School. At tulad ng nabanggit kanina, napakarami ng mga enrollees dito. Isa ang Parañaque National High School sa itinuturing na may pinakamalalaking populasyon ng mga eskwelahan sa buong bansa. Pero maganda naman ang sitwasyon dito, walang overcrowding at may mga sobra pangang mga classrooms. Yun nga lang, 2 shifts ang mga mag-aaral dito, may pang-umaga at may pang-hapon. Yung nakikita mo sa aking likuran, ito yung mga pang-hapon. Kaya paliwanag ng administrasyon ng Parañaque National High School, kailangan paghandaan mabuti ang K-12. Dahil pag dumating ang 2016 at mayroon ng grade 11 at 12, wala na silang paglalagyan nitong mga mag-aaral na ito. Corina. Okay, maraming salamat si Jing Castañeda, live nag-uulat mula sa Parañaque.